Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, September 12, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Mga estudyante ng University of the Philippines nag-walk out sa klase. Kanilang panawagan, panagutin ang mga tiwali sa gobyerno. Illegal na small town lottery outlet sa Quezon City nahuli. Ex-Congressman Teves pinayagang makapagpiyansa sa kasong murder. ICZ prosecution team tutol na ihinto ang proceedings laban kay ex-President Duterte dahil sa umano'y cognitive impairment. Sa showbiz, silipin ang family bonding moment ni Angeline Quinto sa London. At top villains ng bansa nagsama-sama para sa movie launch ng Kontrabida Academy ng Netflix. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nag-walk out sa klase ang mga estudyante ng University of the Philippines ngayong Black Friday protest. Sumentro ang panawagan nila sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian sa gobyerno. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Yan ang sigaw ng mga estudyante ng University of the Philippines kasabay ng pag-walkout nila sa kanilang klase. Suot ang itim na damit. Pakikisa ito sa Black Friday protest para kondinahin ang issue ng korupsyon sa bansa gaya sa flood control projects. President Marcos, I'm looking at you. Naniniwala kami na mula noon hanggang ngayon, tatak Marcos, tatak magnanakaw. Ganito na lang ang galit ng mga estudyante dahil damay din nila ang universidad sa atrasadong konstruksyon ng ilang college buildings ng contractor umano ay mga construction company ng pamilya Diskaya. Actually, sa hearing po sa Senate, lumabas po na yung Cal Faculty Center at yung Cal Newer Building na 8 years, mag-8 years na po yata na hindi natatayo, hindi binubuksan. Displaced po ang mga scholar ng bayan sa iba't ibang building. Gate ng mga estudyante, hindi lang umano sa public works talamak ang katiwalian. This is a manifestation na galit ang mga scholar ng bayan dahil bukod sa korupsyon ay malala rin po ang pagkupot sa pondo sa edukasyon. So makita natin kung ano yung priority ng estado natin, no, na mangurap habang binabansot yung mga basic services sa mga mamamayan. Sa gitna ng issue, nauna nang inihayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Nauna nang tiniyak ni Lacson na siyang Blue Ribbon Committee Chairperson na walang sasantuhin sa mga masasagasaang politiko at mapapatunayang sangkot sa anomalya. Matapos ang walkout, nagtipo ng mga estudyante ng UP sa labas ng Palma Hall para magsagawa ng maikling programa. May iba't iba ring pagkilos sa ilang mga lugar sa bansa hanggang September 21 kung kailan idiniklara ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Opisyal nang sinibak sa pwesto ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang dalawa pang DPWH officials sa Bulacan. Inalis na sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza na may ingay ngayon ang pangalan dahil sa pagkakasangkot sa katiwalian sa flood control project sa bansa. Alinsunod nga ito sa hakbang ni Dizon na linisin ang kanilang hanay kaugnay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madismaya sa mga substandard, mga palpak at ghost flood control projects. Kabilang sina Hernandez at Mendoza sa 20 opisyal ng DPWH Bulacan na sinampahan ng kaso ni Dizon nitong Huwebes. Kasama rin sila sa tinaguriang BGC Boys na gumamit ng pekeng driver's license para makapasok sa kasino. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng pera ng tao. Aparte doon, ang laki ng perwisyong dinudulot ng mga to. Ang sisiguraduhin ko sa inyo, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, kahit sino pa, sinabi nga ng Pangulo, kahit sino pa yan ay tutumbukin natin at yan ay kailangan managot. Tuloy ang Senado sa pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects kahit na may binubuong independent commission para suriin ang umano'y korupsyon sa infrastruktura. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, hindi ititigil ng Senado ang hearing dahil ito'y in aid of legislation o trabaho ng mga mambabatas. Giit naman ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson na hindi nagbabanggaan kundi nagtutulungan ang hearing ng Senado at ng Independent Commission for Infrastructure. Dagdag ni Lacson, naipasa na niya kay DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio Mayor Benji Magalong ang mga dokumento at larawan na magpapatunay sa korupsyon sa proyekto. Nakatakda ang ikatlong hearing ng Blue Ribbon Committee sa susunod na Huwebes. Samantala sa Kamara, umaasa si House Infra Committee Chairman Terry Redon na kapwa ititigil ng Senado at ng Kongreso ang hiwalay na mga investigasyon ukol sa flood control projects. Isinusulong ni Redon ang joint undertaking na itigil ang mga hearing ng mataas at mababang kapulungan upang bigyang daan ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Una nang nagbaba ng executive order ang Malacanang sa pagbuo ng ICI na mag-imbestiga sa flood control projects pero hindi pa tiyak kung sino-sino ang mamumuno rito. Samantala, suportado rin ni ML Party List Representative Leila de Lima ang pagpapaubaya sa ICI ng investigasyon. Pero sanaan niya, isabatas ang naturang Independent Commission. Well, kulang yung tungkol sa pagpapanagot criminally. Unlike po dito sa aming bill, na talaga namang first, it can institute or initiate yung Independent Commission. Maagang ipinagdiwang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang ika-68 kaarawan sa Malacanang. Sa isinagawang salo-salo sa palasyo, dumalo ang mga taga-suporta mula Metro Manila hanggang Ilocos para personal na bumati sa Pangulo at kanyang pamilya. Ginawang tradisyon ang salo-salo sa palasyo bilang simbolismo ng pagiging bukas ng administrasyon at pasasalamat sa publiko. Lumabas sa pinakabagong survey ng social weather stations na 47% ng mga Pilipino o halos isa sa bawat 2 Pinoy ang umaasa na gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay sa pinakahuling ulat, 37% naman ng mga Pinoy ang nagsabing mananatili ang sitwasyon o walang magbabago, habang 5% ang nagdududa sa mga pag-unlad na magaganap. Pinakamataas ang optimism o pag-asa sa mga kabataang edad 18 to 24 years. Mas mataas din ang pag-asa ng mga pamilyang hindi itinuturing ang sarili na may hirap. Isinagawa ang survey nitong June 25 to 29 sa mahigit 1,000 Pilipino. Hindi dumalo ang opisyal o mga opisyal ng Office of the Vice President maging si Vice President Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara
nitong Biyernes. Bakante ang mga upuan at malinis ang bulwagan doon. Pero ayon kay Palawan Representative Jose Alvarez, dadalo na si VP Sara sa Martes, September 16 para sumagot sa mga magiging katanungan ng mga mambabatas. Paliwanag pa ni Alvarez, Assistant Secretary lang ang ipinadala ng OVP kaya pinahiyuhan niyang huwag nang dumalo ang bise dahil tradisyon ng Kamara na dapat ang Head of Agency o Undersecretary ang humarap. Matatandaang ginawa na rin ito ng OVP taong 2024 kung saan tila iniindyan at paulit-ulit na absent si VP Sara sa mga pagdinig. Kasabay ito ng matunog na issue sa confidential funds na hindi pa rin nasasagot ng maayos sa ngayon. Ngayon 2025 naman, mula sa orihinal na 2.37 billion peso budget ng OVP, bumaba ito matapos questionin ng mga mambabatas ang gastos sa confidential funds. Nahuli ang 4 na babaeng teller ng small town lottery na nag-ooperate ng walang lisensya. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mga batikan sa criminal underworld ang nasa likod ng illegal online gambling network. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. May swerte ka dito sa akin, sa ano? Masaya pa ang teller na ito habang inaalok ang kanyang parokyano na tumaya sa STL. Hindi alam na operatiba na ng QCPD Station 14 ang kausap niya. May 3 outlets po sir tayo na simultaneous na kinonduct sir natin ng operations. Gladly dun sa 3 outlets po na yun sir, may 4 po sir tayong nahuli na kababaihan po lahat sir na mga teller lang din po sir ng operator sir. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng Philippine Charity Sweepstakes Office na may STL outlet sa Quezon City kahit walang permito operate sa buong lungsod. Kagabi, sinabay-sabay na sinalakay ang mga outlet sa Pasong Tamo, Quezon City. Nakakulong ngayon ng 4 na teller. Giit nila, sinabi ng kanilang boss na legal ang negosyo at maayos ang lisensya. Naghahanap buhay lang naman kami. Tumusunod lang naman kami sa inuutos nyo. Dapat nakatataas ang nakakaalam niyan eh. Dapat kung alam nilang walang permit, pinahinto nila kami. Sana walang huli ang naganap. Si alias Tess, 53 anyos, 5 taon ng STL teller. Ang kanyang mga kasama, si alias May, 32 anyos, si alias MM, 30 anyos at ang pinakabata, si alias Faith, 19 anyos, parehong wala pa silang 1 taon sa online STL. Ayon sa investigasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kikita na natin yung network. May mga pangalan na ho tayo na sinusubaybayan at minamanmanan. Ito ay mga batikan na sa pagkakaalam natin, batikan na doon sa criminal underworld. Sila pa rin ho. Makabago na rin ang sistema. Ang pagtataya ay gumagamit ng ticket machine na kahalin tulad sa bus o POS terminal na konektado pa sa GCash. They cater to both yung traditional wetting, may mga kabo na umiikot-ikot pa rin ho. Kaya nga yun sana inaabangan natin mag-remit. The more advanced one, yung mas malalaki, nasa POS na ho, nasa GCash na. For inquest na ang 4 na nahuli na sasampahan ng kasong operating without license, illegal numbers game at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinayagan ng Manila Regional Trial Court Branch 12 na magpiyansa ng 120,000 pesos si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves sa isa sa kanyang mga kasong murder. Ayon sa kanyang abogadong si Ferdinand Topacio, nakabindin pa ang iba pang petisyon ng piyansa sa 2 pang kaso. Giit ni Topacio, mahina ang mga ebidensya at anyay politically motivated ang mga demanda laban kay Teves. Matatandaang inaakusahan si Teves na utak sa pamamaril kay Governor Roel Degamo at 10 iba pa March noong 2023 sa Pamplona. Nakulong si Teves sa Timor-Leste pero napadeport nitong Mayo matapos ideklarang banta sa seguridad ang kanyang pananatili roon.
Spotted ang ilang warship ng China sa West Philippine Sea nitong Biyernes kasabay sa pag-arangkada ng ika-11 multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, USA at Japan. Nag-issue ng radio challenge ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy matapos maispatan ang Chinese People's Liberation Army Navy vessel na naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa bahagi malapit sa Capones Island, Zambales bago magtanghali September 12. Bandang 1:00 naman ng hapon, may isa pang Chinese warship ang na-detect ng radar ng Navy ng Pilipinas. Sa kabila ng presensya ng China, hindi nagpasindak ang Pilipinas at nagpatuloy sa maritime drills. Kabilang dyan ang recovery exercise kung saan lumapag ang helicopter sa barko ng Navy habang ito ay naglalayag. Very happy ang kapamilya singer na si Angeline Quinto habang nagbabakasyon sa London kasama ang kanyang pamilya. Sa Instagram, ibinahagi ni Angeline ang ilang masasayang snaps ng family bonding moments together with her hubby, Nendrev, at kanilang 2 babies habang namamasyal sa London, England. Sa hiwalay na post, nakasama rin nila ang iba pang relatives na super enjoy din sa kanilang tour. Bahagi ng pagtatanghal ng Sunday variety show na ASAP sa England ang singer na si Angeline. Susunod, 12 lugar sa BARM isinailalim sa red category, 1 buwan bago ang kauna-unahang parliamentary elections. At sa ibang balita, Charlie Kirk bibigyan ng posthumous Presidential Medal of Freedom ni Trump. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinontra ng International Criminal Court Prosecution Team ang hiling ng kampo ni former President Rodrigo Duterte na ipatigil lahat ng ICC proceedings dahil sa umano'y cognitive impairment. Sa pahayag ng prosekusyon, kukuha na sila ng sariling mga eksperto para tukuyin ang tunay na kalagayan ng 80 anyos na si Duterte. Webes sinabi ng abogado ni Duterte sa ICC na hindi na umano kakayanin ng kanyang kliyente ang humarap sa pagdinig ng kaso dahil limot-limot na umano ito at hirap makaalala ng mga detalye sa kanyang buhay. Mababatid na nito lamang buwan lang sinabi ni VP Sara Duterte na pinagbabawalan na sila ng kanilang lawyer na si Nicholas Kaufman na magbahagi ng anumang detalye sa kanilang pagbisita sa dating Pangulo. Kasunod nito ay pinagpaliban ng confirmation of charges hearing ni Duterte ukol sa kanyang mga crimes against humanity. Halos 1 buwan na lang BARM parliamentary elections na. Kaya naman ang Commission on Elections puspusan na sa paghahanda at pagtitiyak na magiging mapayapa ang kauna-unahang parliamentary polls sa rehiyon sa October 13. Sa ngayon, nasa 12 lugar na sa BARM ang nasa red category ng election areas of concern. Alamin ang mga yan sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. 1 buwan bago ang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections, isinailalim na ng Commission on Elections sa red category ang nasa 12 election areas of concern sa rehiyon. Dulot ito ng naitalang matindi o posibilidad ng seryosong banta ng karahasan na maaaring makapagpaantala sa daloy ng halalan. Kalimitan pong basihan talaga dyan yung kasaysayan ng lugar. Kung sa mga previous election, lagi bang may kaguluhan, may mga presensya ng mga private armed groups, o kaya may recent lang na pangyayari na nagbigay ng kaguluhan doon sa lugar. Sa Lanao del Sur, 6 na lugar ang nasa red category kabilang ang Mashu, Lumbabayabaw, Punabayabaw, Tamparan, Taraka at Mulundo. 5 naman sa Maguindanao del Sur kasama ang Buluan na nalagay sa COMELEC control noong midterm elections dahil yan sa mga insidente ng pamamaril na naitala sa lugar noong nakaraang eleksyon. Habang isa naman sa Basilan. Pero paglilinaw ni Garcia, napaka-peaceful pa rin po sa kasalukuyan. Sa Bangsamoro, ganung meron na po tayong campaign
nasa loob na tayo ng campaign period. Ayon sa komisyon, maaari pang mabawasan o managdagan ang mga lugar na nasa red category habang papalapit ang eleksyon. Pagtitiyak pa ng poll body, patuloy na nakaistasyon sa rehiyon ang kanilang mga tauhan, gayon din ng National Police at Armed Forces of the Philippines, para tiyaking maigting ang seguridad, lalo pat ngayong Biyernes, September 12, simula na ang deployment ng mga eleksyon paraphernalia, partikular na ang mga equipment gaya ng mga baterya at forms. Habang ang mga opisyal na balota at automated counting machines nakatakdang simula ng deployment sa mga susunod na araw. Uunahing i-deploy ang para sa Tawi-Tawi dahil malayo-layo ito na susundan ng Maguindanao, Basilan, Lanao at sa Special Geographic Areas. Target ng komisyon na matapos ang deployment ng mga kagamitan sa pagtatapos ng buwan. Samantala, muling binigyang diin ng COMELEC na mananatiling 73 seats ang kanilang susundin, imbis na 80 kahit pa naisabatas na ito ng BARM government. Basta ang COMELEC, ang pinaghahandaan, ang aming pong preparasyon ay sa 73, and therefore may nag-challenge na po sa Korte Suprema, wala pa naman pong kahit na anong initial na aksyon ang Supreme Court. So tuloy-tuloy, dire-diretso po ang inyong Commission Election sa paghahanda. Hanggang October 11, pinapayagan ng mga kandidato at partido politikal na mangampanya, habang hanggang October 18 naman ang election period sa rehiyon pati na ang gun ban. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nasagip ng PNP anti-kidnapping group ang isang 78 anyos na Filipino-Chinese businesswoman na binihag ng 9 na araw matapos sumama sa pag-withdraw ng pera sa bangko ang mga suspect. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, dinala ng mga suspect ang biktima sa isang bangko sa Quezon City para mag-withdraw ng 8.1 million pesos. Agad namang nakatawag ang bank staff sa 911 at sa loob lamang ng 2 minuto, nakaresponde agad ang PNP AKG at nahuli ang mga suspect. Sa kasunod na operasyon, naaresto din ang 8 pang suspect, kabilang ang 3 dating militar, kung saan nakumpiska ang mga baril at halos kalahating milyong piso. Nakaligtas na walang galos ang biktima at nakauwi na sa pamilya. Sasampa naman ng kasong kidnapping for ransom ang mga suspect. Sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng 5 katao na kilala bilang BGC Boys matapos mahuling gumamit ng peking driver's license para makapasok sa casino. Kasama sa mga sinuspindi ang dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara at mga Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Edric San Diego at RJ Domasig. Ayon kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza, maaaring ma-revoke habang buhay ang kanilang lisensya at mabawalan sila muling mag-apply. Kapwa pumirma ang Pilipinas at bansang Qatar sa kasunduang Unified Employment Contract for Domestic Workers na layong magbigay ng mas maayos na proteksyon para sa mga overseas Filipino workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, layon nito na iwasan ang contract substitution at matiyak ang makataong trato sa mahigit 250,000 na mga manggagawang Pinoy sa naturang bansa. Nakasaad sa bagong kontrata ang annual leave, weekly rest day, daily rest period, sapat na sweldo at access sa complaints mechanism. Binigyang diin ni Cacdac na isa lang ang kikilalanin ng Qatari at Philippine governments na kontrata para sa mga kasambahay. Sabay nito nakipagpulong din si Cacdac sa Filipino community sa Doha, kasama si Philippine Ambassador Mardo Melicor at tiniyak ang kaligtasan matapos ang kamakailang pagsabog doon. May annual leave, may weekly rest day, may rest period kada araw, may akma o sapat na sweldo, at merong access to justice o complaints mechanism kapag may nangyari sa kasamang palad kung nagka-problema yung ating OFW na kasambahay. Nilinaw ni Senator Joel Villanueva na ang larawan niya katabi si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara ay kuha mula sa isang official event taong 2021 pa, noong mag-inspeksyon siya sa pagpapasinaya ng Bukawe Pumping Station. Nag-viral kamakailan ang larawan matapos masangkot si Alcantara sa kontrobersiya sa flood control funds.
Samantala, nagsorry ang media outlet na Rappler kay Senator Robin Padilla matapos siyang akusahang nag-dirty finger habang umaawit ng lupang hinirang sa Senado. Itinanggi ni Padilla ang akusasyon at ipinaliwanag na ang kanyang hintuturo ang nakataas na bahagi ng kanyang Muslim Declaration of Faith. At tila naplansya na ang gusot sa pagitan ni na Congressman Terry Redon at Senator Jinggoy Estrada matapos iangat ni Estrada ang yearbook photo ni Redon kasama ang kontrobersyal na ex-DPWH official na si Bryce Hernandez. Isang araw nga matapos magpatotsyadahan ang dalawa sa social media, ayon kay Redon ay kapwa nag-move on na ang dalawang mambabatas upang mag-focus sa mas malalaking issue ng bayan. Pagkakalooban ni US President Donald Trump ng posthumous Presidential Medal of Freedom si Charlie Kirk, ang 31 anyos na conservative activist na pinatay habang nagsasalita sa Utah Valley University. Tinawag ni Trump si Kirk bilang giant of his generation at champion of liberty. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Trump sa asawa at pamilya. Ang Presidential Medal of Freedom ang pinakamataas na sibilyanong parangal sa Amerika simula noong 1963 para sa mga taong may malaking ambag sa sining, public service, science at iba pang larangan. Sa aming pagbabalik sa showbiz, top villains ng bansa nagsama-sama para sa movie launch ng Kontrabida Academy ng Netflix. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sampalan, higitan at sabunutan. Ilan lang yan sa natatanging karakter ng mga artistang gumaganap bilang kontrabida sa mga teleserye. Kaya naman full force ang mega kontrabidas ng telebisyon na sumugod sa katatapos lang na Kontrabida Ball ng pelikulang Kontrabida Academy ng Netflix. Silipin ang kanilang katarayan sa Balitang A to Z Showbiz ni Rain Garcia. Buhay mo ba'y laging sablay at palaging naaapi? Time to enroll sa Kontrabida Masterclass para ang life mo maging bidang-bida. Yan ang mismong kwento ng much-awaited at talaga namang pinag-uusapang pelikula ngayon. Dahil ika nga, it's good to be bad sa Kontrabida Academy ng Netflix. Pinagko-kontrabida yan, pinagbibidahan yan ni na award-winning actress Eugene Domingo at Barbie Forteza. Suwak na suwak sa pagiging certified kontrabida ang kursong ino-offer dito with lecture sa Tarayan 101, practicum sampalan sa hallway at field trip na siguradong may sabunutan. Sa media launching ng naturang pelikula nitong Webes September 11 sa isang hotel sa Makati, fierce and fabulous ang atake ng mga bida tulad ni Barbie na gumaganap sa karakter bilang Gigi at Uge bilang Mauricia. Together with the iconic villains of the Philippine television na gumaganap bilang mga professor at mag-aaral ng akademya. Gaya ni na Jean Garcia, Gladys Reyes, Odette Can, Baron Geisler, Jameson Blake, Rez Cortez, Celia Rodriguez, Pinky Amador, Cyril Manaba, Dimples Romana at marami pang iba. O teka, bakit mag-i-intro? Excuse me? You should know who I am. Oh yes, alam namin na iconic kontrabidas sa kami. May binabala ka bang masama? Well then, take it to the next level. Yung abot hanggang basement. Paalala lang po, hindi tungkol sa pagiging maldita ang aral ng Kontrabida Academy. Dahil minsan, kailangan rin nating ilabas ang ating bad side para makasurvive sa totoong buhay. Nag-premiere na ang Kontrabida Academy nitong September 11 sa Netflix. Kaya naman, showing na. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa ating mga commuters, relate ba kayo dito? Yung minsan, pakiramdam mo dahil ikaw na lang ang natitirang sakay, ililipat ka na ng driver sa ibang jeep o bus. E paano naman kaya kung sobrang haba ng sinakyan mong jeep at magbabayad ka na?
Iaabot mo pa ba ang iyong bayad? Panoorin. Manong, Gcash ko na lang po yung bayad. Napakahaba. Pre, Gcash na lang abot. Nagturoan kung sino mag-aabot. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula kay Pope Paul VI. Ang sabi niya, kung nais mo ng kapayapaan, ipaglaban mo ang katarungan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!